pong muli sa inyo mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na meron ulit tayong panibagong pagkakataon para sumamba at magbulay ng salita ng Diyos. Topic po natin ngayong umaga ay paano magkakaroon ng isang pusong mapagpasalamat. Hindi natural sa tao ang magpasalamat. Hindi lahat ng tao ay mayroong mapagpasalamat na puso. At hindi lahat ay marunong magpasalamat. Maraming bagay ang ginagawa ng Diyos sa atin araw-araw, pero hindi natin napapasalamatan isa-isa ang mga iyon. Minsan nare-realize natin na ginawa nga ng Diyos yan para sa atin, pero hindi natin nagagawang pasalamatan ang Diyos sa kanyang mga ginawa. Mas madalas pa tayong magreklamo, dumaing at magdemanda ng kung ano-ano sa Diyos kesa sa magpasalamat. Sabi nga sa Lucas 6:45, kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Kaya kung ang puso natin ay punong-puno ng pagpapasalamat, yun din ang makikita sa ating kilos at maririnig sa ating bibig. Kaya kapag hindi tayo nagpapasalamat, ibig sabihin, ang puso natin ay hindi talaga mapagpasalamat. At kung hindi likas sa atin ang magpasalamat, excuse na ba yun para hindi tayo magpasalamat? Sa unang Tesalonica 5:18 ay sinasabi, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang magpasalamat ay isang utos. Inaasahan ng Diyos na magpapasalamat tayo sa Kanya. Sabi ng talata, sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ang kalooban at inaasahan ng Diyos para sa atin ay magpapasalamat tayo sa lahat ng bagay. Ang pakikipag-isa natin kay Kristo ang dahilan at paraan kung bakit inaasahan ng Diyos na magpapasalamat tayo sa Kanya. Ang ating kalagayan ay binago ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Binago ni Kristo kung ano tayo, sino tayo. Tayo ay naging mga anak ng Diyos. Ang kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos ay available na sa atin. Ang kayamanan ng Diyos na hindi nauubos ay nakalaan na sa atin. Ang gabay at pagtuturo ng banal na Espiritu ay available na sa atin anumang oras. Ang karunungan at pag-iisip ni Kristo ay nasa atin na. Ang pagpapatawad at paglilinis ng Diyos ay available na sa atin. Binuksan ni Kristo ang pintuan para tamasahin natin ang lahat ng bagay, ang lahat ng resources na mayroon ang Diyos. Binigyan tayo ni Jesus ng maraming dahilan para magpasalamat sa Diyos. Ginawa ni Kristo na available sa atin ang lahat ng resources ng Diyos. Hindi lamang tayo binigyan ni Kristo ng maraming dahilan para magpasalamat. Siya din ang gumawa ng paraan para makalapit tayo sa presensya ng Diyos confidently. Kagaya ng sinasabi sa Hebreo 4:16. Kaya't huwag na kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Kaya't malakas ang loob natin na lumapit sa Diyos. Alam natin na gaano man tayo kahamak ay kakalingain niya tayo at hindi itataboy. Ang ating pakikipag-isa kay Kristo ay dapat magresulta ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Katungkulan natin ang magpasalamat. Kahit hindi ka dati mapagpasalamat, dapat tayong mag-aral at magsanay na maging mapagpasalamat. Ang isang mapagpasalamat na puso ay nakakasanayan o nadidevelop. Sa Colossians chapter 4 verse 2 ay sinabi, devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Ang utos ni Pablo ay maging mapagmatsyag tayo at iukol natin ang ating sarili sa pananalangin na mayroong attitude of thanksgiving. Ang saloobin ay palaging nagpapasalamat. Ino-observe natin ang lahat ng pangyayari sa ating paligid at ipinapanalangin na may attitude ng pagpapasalamat, may pasasalamat.
Anuman ang dumating, anuman ang mangyari, ang kalooban ay palaging nagpapasalamat. Ang pagiging mapagpasalamat ay isang attitude, isang saloobin o kondisyon ng puso na kailangang mapasa atin. Pag-aaralan natin ngayong umaga, paano magkakaroon ng pusong mapagpasalamat. Una, alisin ang pagiging mareklamo. Basahin po natin ang Filipos 2:14 hanggang 15. Filipos 2:14 hanggang 15 at ang sabi po doon ay ganito: Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo, sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Kabaliktaran ng pagiging mapagpasalamat ay ang pagiging mareklamo. Kaya para makapagpasalamat, kailangang alisin ang pagiging mareklamo. Ang utos ni Pablo ay gawin ang lahat ng bagay na walang reklamo. Hindi lahat ng ipinagagawa sa atin ng Diyos o ipinapahintulot ng Diyos na maranasan natin ay maalwan at masaya. Marami din ang mahirap, masakit, mapait, at minsan ay hindi natin kayang unawain. Gayunpaman, ang utos sa atin ay gawin ang lahat ng bagay ng walang reklamo. Ang pagrereklamo ay palatandaan ng discontentment o kawalang kasiyahan. Hindi tayo nasisiyahan sa mga pangyayari, kaya nagrereklamo tayo. Ang mga Israelita, ang bayang pinili ng Diyos para maging kanyang sariling bayan, ay isang napakamareklamong bayan. Simula sa paglabas nila sa Ehipto hanggang sa papasok na sila sa lupang ipinangako ng Diyos sa kanila, wala na silang ginawa kundi ang magreklamo sa loob ng 40 taon. Sa mga Bilang 14 verse 27 ay sinabi, hanggang ngayon patuloy din ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa kaya sila tatahimik? Napupundi na ang Diyos sa kakareklamo ng mga Israelita. Kayo kaya ang makarinig ng paulit-ulit na reklamo sa loob ng 40 taon. Sabi ng Diyos, kailan pa kaya sila tatahimik? Sabi sa mga Bilang 11 verses 1 and 2, dahil sa hirap na dinaranas, nagreklamo ang mga Israelita. Dahil dito nagalit si Yahweh at pinaulanan ng apoy ang isang bahagi ng kanilang kampo. Kaya nagmakaawa kay Moises ang mga Israelita at agad naman siyang dumulog kay Yahweh. Dininig naman siya at namatay ang apoy. Sabi sa mga awit, ang Diyos ay sagana kung umibig at banayad kung magalit. Isipin ninyo kung papaanong ang Diyos na banayad kung magalit ay napuno ng galit sa mga Israelita at pinaulanan sila ng apoy. Ang ating mga pagrereklamo ay nakakapundi sa Diyos. Hindi naman palaging mahirap ang ipinaparanas ng Diyos sa mga Israelita. Basahin po natin yung mga Bilang 11 verses 4 to 6. Mga Bilang 11 verses 4 to 6. Ang sabi po doon, ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis nang nanabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman walang makain kundi mana. Ang mana, ang kanilang pagkain araw-araw. Hindi ginugutom ng Diyos ang mga Israelita. Araw-araw ay pumapatak ang mana buhat sa langit at
pinupulot na lamang yun ng mga Israelita at iniluluto. Pero dahil nagsasawa na sila sa kakakain ng mana, nanabik sila sa mga dati nilang kinakain, kagaya ng karne, isda, pipino, pakwan, sibuyas, bawang. At dahil hindi na sila nakakakain ng masasarap na pagkain, nagreklamo sila. Siyempre naglalakbay sila. Wala ng ganyang mga klaseng pagkain sa disyerto. Ngunit hindi naman habang panahon silang maglalakbay. Kaunting tiis lamang, pag nasa Kanaan na sila at nakakapagtanim na sila, makakatikim na ulit sila ng mga pagkain ito. Ngunit dahil nagsasawa na sila sa mana, sa halip na magpasalamat sa provision ng Diyos sa kanila, nagreklamo sila. Kapag ang puso natin ay hindi nasisiyahan sa mga bagay na ibinibigay sa atin ng Diyos, ito ay nagiging mapait at nagrereklamo. Kapag nagrereklamo tayo, hindi tayo makakapagpasalamat sa Diyos. Ang makikita natin ay palaging mga bagay na negatibo. Walang karne, walang isda, walang gulay, walang makain dito kundi ang manang ito. Kapag ang ipinararana sa atin ng Diyos ay hindi natin gusto, nagrereklamo tayo. Sabi dun sa mga bilang 21, chapter 21 verses 4 and 5, mga bilang 21 verses 4 and 5, ang sabi po ay ganito. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat ng mga tambo upang lihisan ang Edom. Dahil dito, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay na yaon. Nagreklamo sila kay Moises, inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil ang kanilang karanasan ay hindi gusto ng mga Israelita, nagreklamo na naman sila. Suyang-suya na sila sa ipinararanas ng Diyos sa kanila. Ang Diyos naman ay galit na sa kanilang kakareklamo. Maaring itanong natin, bakit ba hindi na lamang pawang magaganda at nakasisiyang karanasan ang iparanas ng Diyos sa kanila para hindi na sila magreklamo? May dahilan po kung bakit ipinararanas ng Diyos sa kanila ang mga bagay na naranasan nila. Mababasa natin sa Deuteronomy chapter 29 verses 4 verses 2 to 6. Deuteronomy chapter 29 verses 2 to 6. Tinipon ni Moises ang mga Israelita at sinabi, hindi kaila sa inyo ang ginawa ni Yahweh kay Faraon, sa kanyang mga tauhan at sa buong Ehipto. Nakita ninyo ang kapangyarihan ni Yahweh at ang mga tanda at kababalaghang ginawa niya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya kayo binibigyan ng sapat na pangunawa, linaw ng paningin at talas ng pandinig. 40 taon ko kayong pinangunahan sa ilang. Hindi nasira ang inyong kasuotan, ni napudpod ang inyong panyapak. Wala kayong pagkain o inumin, ngunit binigyan tayo ni Yahweh upang malaman natin siya ang ating Diyos. Ang dahilan pala kung bakit pinaranas sila ng Panginoon ng 40 taon ng hirap at pagsubok sa disyerto ay upang malaman nila na ang Diyos ang kanilang Diyos. Pinadana sila ng Diyos ng hirap at kawalan. Hindi sila pinagkulang ng Diyos. Iningatan sila at ipinagtanggol sa kanilang mga kalaban. Inihatid sila ng Diyos na ligtas hanggang sa Kanaan. Kung hindi sila pinagkulang ng Diyos at kung hindi sila pinadanas ng Diyos ng hirap, hindi nila mauunawaan kung papaano maging Diyos ang Diyos. Sa gitna ng kawalan, nakikita natin ang provision ng Diyos. Sa gitna ng kahirapan, nakikita natin ang tulong at pagdamay ng Diyos. Kailangan ang hirap para natin ma-appreciate
kung paano tayo kinakalinga ng Diyos. Ang hirap ay hindi para tayo tikisin at pahirapan, kundi para higit nating makilala at pagtiwalaan ang Diyos. Kaya sa halip na magreklamo, ang dapat pa nga ay magpasalamat tayo dahil sa pamamagitan ng mga hirap na ito, lalo nating nakikilala at nasasampalatayanan ang Diyos. May patutuo si Apostol Pablo tungkol dito sa Filipos 4:11 hanggang 12. Filipos 4:11 hanggang 12. At ang sabi po ay ganito, sinasabi ko ito, hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutunan ko na ang masiyahan, anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katatayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o ang kasalatan. Ang patutuo ni Pablo ay ganito. Natutunan niya na masiyahan anuman ang kalagayan. Ang sikreto po ay nandoon sa matutong masiyahan anuman ang kalagayan. Naranasan ni Pablo ang maghikahos, naranasan niya ang managana, naranasan niya ang mabusog, ang magutom o ang maghirap. Dadaan tayo sa mga hirap at gutom. Pero kapag natutunan na natin na masiyahan anuman ang kalagayan natin, matututo din tayong magpasalamat at hindi magreklamo. Sa ganyan, matutupad sa atin ang utos ni Pablo sa unang Tesalonica 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Ngunit habang nagrereklamo tayo at nilalabanan natin ang ipinapahintulot ng Diyos, hinding-hindi tayo makakapagpasalamat. Sabi sa unang Korinto sa 10:9, unang Korinto 10:9, huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Huwag nating tularan ang ginawa ng mga Israelita. Ang kanilang kasaysayan ay nasulat upang tayo ay matuto at huwag nang gumaya sa kanilang ginawa, sa kanilang masamang halimbawa. Ang kanilang karanasan ay isinulat upang maging babala sa atin ngayon na nabubuhay sa kasalukuyang panahon. Nakakagalit sa Diyos ang pagrereklamo. Isipin niyo mga kapatid, pinurusahan ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan ng apoy, ng ahas na makamandag, ng anghel na mamumuksa. Ang kanilang pagrereklamo ay palatandaan ng kawalan ng pananalig sa Diyos. At yun ang nakakagalit sa Diyos, na hindi sila nananalig sa Diyos. Sa loob ng 40 taon, hindi sila pinabayaan ng Diyos, hindi napudpud ang kanilang mga sandalyas, hindi nagkalyo ang kanilang paa sa kakalakad sa disyerto, hindi sila namatay sa gutom, nagpadala ang Diyos ng karne at ng mana na kanilang makakain araw-araw, ng tubig na kanilang maiinom. Gumawa ng himala ang Diyos kay Paraon para makita ng mga Israelita kung paano sila ipagtanggol ng Diyos. Ngunit sa kabila ng lahat ng makapangyarihang gawa ng Diyos, ang Israel ay patuloy sa kanilang pagrereklamo. At nakagalit sa Diyos, nagalit ang Diyos sa kanilang karireklamo. Parurusahan ng Diyos ang mga nagrereklamo. Unawain natin ang kalooban at layunin ng Diyos sa lahat ng mga pangyayaring ipinaparanas natin sa atin ng Diyos. Ang sabi sa Deuteronomy, ipinaranas ng Diyos sa kanila ang lahat ng kanilang hirap na naranasan upang maunawaan nila na ang Diyos, ang kanilang Diyos. Sa pamamagitan ng kahirapan ay nagpapakilala ang Diyos sa kanila. Kailangang maunawaan natin ang kalooban at layunin ng Diyos
sa bawat hirap na pinagdadaanan natin. Kapag naunawaan natin kung ano ang nasa isip ng Diyos, maipagpapasalamat natin sa Kanya ang lahat ng karanasan. Huwag na huwag tayo magrereklamo. Maniwala tayo na alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa at ipinapahintulot. Maniwala tayo at magtiwala na ang ginagawa ng Diyos ay pawang mabuti at para sa ating ikabubuti. Kahit ang mga waring hindi mabuti ay para pa din sa ating ikabubuti. Tiwala lang mga kapatid, huwag tayong magreklamo. Pangalawang sikreto kung paano tayo makakapagpasalamat ay yung pagtagumpayan natin ang pagkabalisa. Pagtagumpayan natin ang pagkabalisa. Sa Filipos 4, 6-7 ay ganito po ang sabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Sa panahon ng problema, sakuna o kagipitan, ang natural na reaksyon ng tao ay mabalisa. Kapag ang mga bagay at sitwasyon ay higit sa kaya nating bigyan ng solusyon, nababalisa tayo. Ngunit sa Mateo 6:20, sabi sa Mateo 6:27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng pagkabalisa? Hindi babaguhin ng pagkabalisa ang ating sitwasyon. Hindi bubuti ang ating kalagayan kahit kaunti man sa pamamagitan ng pagkabalisa. Hindi masusolusyonan ang ating mga problema kung mababagabag tayo. Ang ating teksto ay nagsasabing, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Tungkol sa anumang bagay. Anuman ang problema, anuman ang sitwasyon, huwag tayong mababalisa. Nakakaligalig man yan, o tila walang solusyon, o tila napaka-imposible, huwag tayong mababalisa. Sa halip, hingin natin sa Diyos ang kailangan natin sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang solusyon ng Diyos sa mga bagay na nakakabalisa ay panalangin na may pasasalamat. Hindi lamang simpleng panalangin, kundi panalangin may pasasalamat. Specific ang uri ng panalangin na sinasabi ng ating talata. Ang solusyon ng Diyos sa mga bagay na nakakabalisa ay panalangin may pasasalamat. Bakit may pasasalamat? Hindi tayo makakapanalangin ng may pasasalamat sa Diyos hanggat hindi natin nakikita ang kagandahan ng kanyang plano at panukala sa gitna ng mga mabibigat na karanasan na ating nararanasan. Kapag ang nakikita natin ay ang bigat ng problema, ang dilim ng paligid, ang kawalan ng pag-asa, ang kawalan ng solusyon, hindi tayo makakapagpasalamat. Makakapagpasalamat lamang tayo pagkatapos nating maunawaan kung ano ang nasa isip ng Diyos tungkol sa ating sitwasyon. Hanggat hindi natin nauunawaan ang ipinapahintulot ng Diyos, ang ating mga panalangin ay puno ng mga tanong, ng mga sumbong, ng mga reklamo at daing at ng panunumbat sa Diyos. Kaya nang sabihin sa talata na manalangin tayo ng may pasasalamat, ang sinasabi talaga ng talata ay usisain natin kung ano ang dahilan sa mga bagay na ipinapahintulot ng Diyos. Unawain natin kung ano ang nasa isip ng Diyos. Kailangan muna nating sumang-ayon sa nasa isip ng Diyos bago tayo mapayapa at bago tayo makapagpasalamat. Kapag naunawaan na natin ang layunin ng Diyos sa ating problema, makakapanalangin na tayo ng may pasasalamat. Mapapayapa na tayo at mawawala na ang ating mga pag-aalaala at ang ating mga pagkaligalig
at mahihiling na natin sa Diyos ang ayon sa Kanyang nasa isip. Ang sabi ng ating teksto, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Pagkatapos nating maintindihan ang nasa isip ng Diyos, mapapayapa na tayo at mapapanatag. Isang uri ng kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao. Nandyan pa din ang problema. Gabundok pa rin ang ating problema kagaya kanina. Pero payapa na tayo. Wala na tayong takot at pangamba. Bakit hindi na tayo nag-aalaala? Dahil iniwan na natin sa kamay ng Diyos ang ating problema. Hawak na tayo ng Diyos sa Kanyang kamay. Dahil alam natin na hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Alam natin na pawang mabuti ang nasa isip ng Diyos para sa atin. Alam natin na mahal tayo ng Diyos. Alam natin na ang iniisip ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. At dahil dito, panatag na tayo at nakakapagpasalamat na tayo sa Diyos. Makakapanalangin na tayo ng may pasasalamat. Kaya ang pagkabalisa at ang pasasalamat ay hindi pwedeng magsama. Kailangan muna nating mapagtagumpayan ang ating pagkabalisa at pag-aalaala bago tayo makapagpasalamat. Ang mga taong balisa at laging nag-aalaala ay hindi makakapagpasalamat sa Diyos. Ang kapayapaan at kapanatagan ay hindi natin ginagawa-gawa. Hindi natin niloloko ang ating sarili at sinasabi nating payapa na tayo, gayong ang totoo ay alalang-alala tayo. Ang pagkabalisa ay tanda na ang problema ay sinusolo natin, hindi natin ipinagkakatiwala sa Diyos. Ang pagkabalisa ay tanda ng kawalan ng tiwala natin sa Diyos. Ang taong may tiwala sa Diyos ay napapanatag kahit sa gitna ng mabigat na problema. At dahil may tiwala siya sa Diyos, nakakapagpasalamat siya sa Diyos dahil alam niyang ang Diyos ang tutulong sa kanya sa pagharap niya sa kanyang problema. Nakakapagpasalamat tayo sa Diyos dahil alam nating ang ating problema ay good as solved. Sa isip natin, alam natin ang ating problema ay tapos na dahil ang solusyon sa ating problema ay on the way na. Ipinapadala na ng Diyos sa atin. Ang katugunan sa ating panalangin ay ipinapadala na ng Diyos sa atin, bagamat hindi pa natin ito hawak ngayon at hindi pa natin ito nakikita ngayon. Ang sabi sa unang Pedro 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin, ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kapag natutunan nating ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating mga alalahanin, mapapanatag na tayo. Nananalig tayo na ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Kung naniniwala tayong ipinagmamalasakit tayo ng Diyos, naniniwala din tayo na hindi niya tayo ipapahamak. Kahit tila masama ang karanasan, naniniwala pa din tayo na ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Nababalisa tayo kapag hindi natin mapagkatiwalaan ang Diyos, kapag hindi natin ipinagkakatiwala sa Diyos ang ating problema. Nangangahulugan ito na wala tayong tiwala sa ginagawa ng Diyos. Ang taong malaki ang tiwala sa Diyos ay nakakapagpasalamat kahit sa gitna ng mabibigat na problema. Sabi ni Habakuk sa Kapitulo 3, talatang 17, bagamat hindi namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng ulibo ay mababalam at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Nakikita po ba natin kung gaano kalaki ang pananalig ni Habakuk sa Diyos? Dahil sa laki ng tiwala ni Habakuk sa Diyos, anuman ang mangyari, magagalak pa din siya dahil sa Panginoon. Anuman ang mangyari, mananalig pa rin siya sa Diyos.
Hindi pa din matitinag ang pananalig niya kay Yahweh. Kay Yahweh pa rin siya magtitiwala. Hindi siya maghahanap ng ibang mapagtitiwalaan. Kapag waring hindi tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin, ang bilis-bilis nating maghanap ng ibang mapagtitiwalaan. Iniaasa natin sa ibang tao ang ating mga pangangailangan. Si Habakuk, sa Diyos lamang nagtitiwala at sa Diyos lamang naglalaga ng kanyang kaligtasan. Ang sabi niya, magagalak pa rin ako kay Yahweh na aking kaligtasan. Naniniwala siya na magpakahirap-hirap na ang kalagayan, ililigtas siya ni Yahweh. Si Yahweh pa rin ang magliligtas sa kanya. Paanong hindi makakapagpasalamat sa Diyos ang isang taong ganito ang kalooban? Pagpalain nawa tayo ng Diyos, mga kapatid, na magpakawala-wala na. Sabi ni Habakuk, kahit hindi mamunga ang ubas, ang mga olibo, ang puno ng igos, kahit mamatay ang lahat ng tupa, ang lahat ng baka sa silungan, kahit walang anihin sa mga bukirin, magpakawala-wala na. Ang kanyang tiwala at pag-asa ay kay Yahweh pa rin. Sana'y pagpalain tayo ng Diyos na magkaroon tayo ng ganito kalaking pananalig sa Diyos, mga kapatid. Kailangan nating mapagtagumpayan muna ang kabalisahan bago tayo makapagpasalamat sa Diyos. At ang pagkabalisa naman ay napagtatagumpayan sa pamamagitan ng pananalig. Pangatlong paraan para tayo ay makapagpasalamat sa Panginoon ay yung pagkilala sa Diyos. Para tayo makapagpasalamat, kailangan nating kilalanin ang Diyos. Makibasa po kayo sa akin sa Roma 1, 21 hanggang 22. Roma 1, 21 hanggang 22. Kahit kilala na nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinararangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Maraming tao ang nabubuhay sa kanilang sariling lakas at pamamaraan, at walang pagpapakundangan sa Diyos. Kinakaya nilang mag-isa ang buhay, at hindi nila kinakailangan ang Diyos. Lalapit lamang sila sa Diyos kapag walang-wala na silang pwedeng hingan ng tulong. O kaya ay nasa bingit na sila ng kamatayan at wala na silang ibang malalapitan kundi ang Diyos. Mayroon pa ngang mga tao na hanggang sa kamatayan ay hinding-hindi talaga lalapit sa Diyos. Hinding-hindi magpapakumbaba sa Diyos. Paanong magpapasalamat sa Diyos ang isang taong walang kailangan sa Diyos? Sabi ng ating teksto, kilala nila ang Diyos, alam nila na may Diyos, ngunit hindi nila siya pinararangalan bilang Diyos ni pinasasalamatan man. Kapag hindi natin kinikilala ang Diyos bilang Diyos, hindi natin siya mapapasalamatan. Kapag ang dinid-Diyos natin sa ating buhay ay ang ating sarili mismo, ang ating pasasalamatan at pupurihin ay ang ating sarili nga. Iisipin natin na kaya tayo yumaman ay dahil sa ating sariling pagsisikap. Kaya tayo umaasenso ay dahil sa ating sariling abilidad. Kaya natin nasosolve ang mabibigat na problema ay dahil magaling tayo. Kaya sino ang pasasalamatan natin sa lahat ng pangyayari? Ang ating sarili din. Walang puwang ang Diyos sa ating buhay. Ngunit talaga bang posible na mabuhay ang isang tao sa kanyang sarili lamang na hindi kakailanganin ang Diyos? Ang sabi po sa Job 33 verse 4, Job 33 verse 4, ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos ng galing. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Ang buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos ng galing.
Mayabang lamang ang tao na isiping wala siyang kailangan sa Diyos, gayong ang kanyang sariling buhay mismo ay galing sa Diyos. Ang buhay mo at ang lahat ng bagay na nasa iyo, ang lahat ng kakayahan na mayroon ka, kalakasan at kalusugan, ang pag-iingat sa anumang sakuna, ang lahat ng ito ay galing sa Diyos. Ang totoo, kilala naman talaga ng tao ang Diyos. Alam nila na may Diyos. Alam nila na ang buhay nila ay galing sa Diyos. Pero kahit na ganoon, ayaw lamang talaga nilang kilalanin ang Diyos bilang Diyos. At dahil tinatanggihan nila sa isip nila ang Diyos, ang sabi ng ating teksto ay, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Nag-iisip sila ng ibang mga bagay na pwedeng maipamalit nila sa Diyos. Kaya ang karangalan at pasasalamat na dapat nilang ibigay sa Diyos ay sa ibang tao o sa ibang bagay nila ibinibigay. Pansinin po ninyo ang sinasabi ng talata. Siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Ayaw ng tao na kilalanin at parangalan ang Diyos bilang Diyos. Sa halip, nag-isip siya ng ibang mga bagay na walang kabuluhan, nag-imbento siya ng mga bagay na pwede niyang maipampalit sa Diyos, kagaya ng araw, buwan, bituin, mga unggoy, baka, buhaya, ahas, dragon, palaka, mga ribolto, mga Diyos-Diyosan, mga sinaunang Diyos-Diyosan na sinasamba ng ating mga ninuno. Gumawa ang tao ng iba't ibang mga Diyos. May Diyos ng dagat, may Diyos ng lupa, may Diyos ng bituin, Diyos ng buwan, Diyos ng apoy, Diyos ng kalikasan, Diyos ng bulkan, Diyos ng karunungan, Diyos ng kagandahan, Diyos ng kalibugan, at marami pang kung ano, iba't ibang mga Diyos. Kumatha ang Diyos ng iba't ibang mga paniwala at katuruan, mga pamahiin, mga ritual, mga orasyon, mga iba't ibang paniniwala para palitan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Naghanap ang Diyos ng ibang makapagbibigay sa Kanya ng kapangyarihan, gaya ng mahika, salamangka, anting-anting, mga medalyon at talisman. Anumang makapagbibigay sa tao ng kapangyarihan, ng kayamanan at katanyagan, ay papatusin ng tao at paniniwalaan. Kahit pa nga isang niya ang kanyang kaluluwa kay Satanas, kapalit ng kadakilaan. Lahat ng ito ay pagsisikap ng tao para lamang wag kilalanin ang Diyos bilang Diyos. Kaya naman, ang lahat ng pasasalamat, pagdakila at pagkilala ay ibinibigay ng tao sa mga bagay na ito na kinikilala niyang Diyos. Sa halip na sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibigay ang lahat ng kadakilaan. Kapag hindi mo kinikilala ang Diyos bilang Diyos, hindi mo nga siya mapapasalamatan. Ibibigay mo sa iba ang pasasalamat. Salamat sa anting-anting ko, naligtas ako. Salamat sa palaka sa tindahan ko, malaki ang benta ko ngayon. Salamat sa feng shui, maswerte ang bahay ko. Salamat wala akong nakitang pusang itim sa daan, makakatuloy ako sa lakad ko. Ang pasasalamat ay ibinibigay natin sa kinikilala nating Diyos na siyang nagpala at nag-ingat sa atin. Ngunit ang Diyos sa langit, na siyang talagang makapangyarihan sa lahat at may control ng lahat ng bagay sa sanlibutan, ay hindi natin kinikilala ni pinasasalamatan man. Kaya ang sabi ng ating teksto, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Dahil sa paghahaka-haka ng tao ng mga bagay na maipamamalit niya sa Diyos, nagdilim ang kanyang isip at siya ay naging hangal. Ang kasinungalingan ang siya ng tinatanggap niya na katotohanan.
ang mali ang siya nang itinuturing niyang tama, ang panlilinlang ang siya nang naging realidad para sa tao. Napalayo na ng napalayo ang tao sa Diyos. Ang sabi ng unang Pedro 2:25, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon nanumbalik na sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Para tayong mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, tinalikuran natin at iniwan ang Diyos, at tinanggihan natin ang mga katotohanan ng Diyos. Ngunit salamat sa Panginoon, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, nakabalik na tayo sa ating pastol at tagapagligtas. Purihin ang Panginoon. Ngayon na nakabalik na tayo sa pagkilalang muli sa Diyos at sa pagsusuko ng ating buhay at pagpapasakop sa paghahari ng Diyos, siya na ngayon ang Panginoon ng ating buhay, kaya napapasalamatan na ulit natin siya kagaya ng nararapat. Sa Diyos na ulit natin na ibibigay ang papuri at ang pagdakila. Siya na ulit ang kinikilala natin na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya naman, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Diyos na ulit natin ibinibigay. Hinding-hindi natin mapapasalamatan ang Diyos hanggat hindi natin siya kinikilala bilang Diyos. Sa mga awit, 103 verses 1 and 2, mga awit, 103 verses 1 and 2, ay sinabi ni David, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Ang lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan ang mabubuting niyang gawa. Inuutusan ni David ang kanyang kaluluwa na purihin at pasalamatan ang Panginoon. May pagkakataon na parang wala tayong ganang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Pero dahil si Yahweh ay karapat-dapat sa lahat ng papuri at pasasalamat, kailangan nating pilitin at utusan ang ating katawan. Sabi ni David, lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Lahat ng nasa Kanya. Isip, puso, damdamin, kalooban, kaluluwa, boses, kamay, paa, ulo, mata, tainga, bibig. Lahat ng nasa Kanya. Inuutusan ni David na magsipagpuri sa Panginoon. Ang ginamit na salita ay magsipagpuri, na nangangahulugan po na sabay-sabay, lahat ng bahagi ng kanyang pagkatao, sabay-sabay na magsipagpuri sa Panginoon. Yung salita pong magsipagpuri ay nangangahulugan din na actively, enthusiastically, hindi isang malamyang pagsamba, kundi buong sigla, buong lakas, buong kaya, magsipagpuri. Ganun po ini-encourage ni David ang kanyang kaluluwa na purihin at pasalamatan ang Panginoon. At para niya magawa ito, ang sabi ni David sa kanyang kaluluwa, huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Binibigyan ni David ng dahilan ang kanyang kaluluwa para purihin at pasalamatan ang Diyos. Alalahanin natin ang mga mabubuting ginawa ng Diyos sa atin at tiyak na makakapagpasalamat tayo. Madali tayo makalimot, kaya hindi tayo nakakapagpasalamat. Nalilimutan natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Hindi na natin maalaala. Minsan naman ay hindi na natin napansin na ginawa nga yun ng Diyos sa atin. Maraming mga bagay na ginagawa ang Diyos sa atin araw-araw, pero hindi natin napapansin. Kaya hindi natin napapasalamatan. Kaya pinaalalahanan tayo ni David, si Yahweh ay papurihan. Nire-remind niya tayo, si Yahweh ay papurihan. Tapos ang sabi pa niya, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Para mapasalamatan natin ang Diyos, kailangan natin itong gawin ng madalas. Tuwi-tuwina. Purihin mo sa tuwina.
Kapag naging habit na natin ang magpasalamat, magiging automatic na sa atin ang magpasalamat. Kaya gawin natin tuwi-tuwi na. Gawin nating madalas hanggang maging habit na natin ang magpasalamat. Tuwing may mabuting bagay na ginagawa ang Diyos sa atin, magpasalamat agad-agad. Bago natin makalimutan, magpasalamat agad. Ito ang mga tips ni David sa atin kung paano tayo makakapagpasalamat sa Diyos. Tapos, alisin natin ang pagrereklamo. Pagtagumpayan natin ang ating pagkabalisa at pag-aalaala sa pamamagitan ng pananalig at pagtitiwala sa Diyos. At panghuli ay kilalanin natin ang Diyos bilang Diyos at pagtiwalaan natin siya bilang Diyos. Kung susundin natin ang mga tagubilin na ito, walang dahilan para hindi tayo makapagpasalamat sa Diyos. Yun lamang mga kapatid, at naway na pagpala tayo sa ating naikling pagbubulay ngayong umaga. Happy Thanksgiving po sa inyong lahat, at nawa sa araw na ito ng pasasalamat ay tunay ngang mapapasalamatan natin at madadakila ang Diyos sa kanyang katapatan sa atin sa loob ng nakaraang isang taon. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat.